Magandang araw mga boss, dahil nga sa madalas na pag-ulan, napasabak sa baha itong sasakyan ni customer. Yun nga lang, di nagtagal, bigla na lang itong nag-sliding clutch, kaya hindi niya na ito nagamit. Bali 2 buwan na stock itong sasakyan niya dahil nga sa kinulang sa budget si customer para ipagawa ito. Pero ngayon may budget na siya kaya ibababa ko itong transmission. Unahin kong tanggalin itong cable selector niya. Bawat isa niyan meron siyang pin na naglalak dito sa cable selector, tapos yung washer tanggalin mo, tsaka mo ngayon hugutin na itong kable, tapos gamit ka ng flat screw para matanggal mo itong clip niya dito sa cable selector. Ayan mga boss, kung makita nyo, ginamitan ko lang yan ng flat screw at natanggal ko na itong clip niya. Tapos pwede ko nang i-disconnect itong cable selector dito sa transmission. O di ba mga boss, madali lang naman. Kung ganitong klase yung sasakyan nyo at nagkaroon kayo ng problema, kayo na yung magbaba ng transmission para hindi kayo masyadong magastusan. Actually mga boss, ayaw ko na rin magbaba ng transmission dahil nga sa may problema ako sa health ko. Kaya lang itong si customer, hindi naman daw siya makatagpo nung gagawa na hindi pera-pera ang labanan. Talagang malaki yung sinisingil sa kanya. Unang-una itong sasakyan niya, ayaw na rin umabante dahil nga sa sliding clutch na. Talagang siservisan ito sa bahay. Kaya lang nga, gaya ng sinabi ko, grabe naman yung sinisingil sa kanya, 15 to 20,000. Masyado namang malaki yun. Ginagamit lang ni customer itong sasakyan niya pang lalabog. Tapos 2 buwan pang nakatenga itong sasakyan niya. Siyempre hindi yun kumikita. Sana konting unawa lang. Tandaan nyo, nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa natin. Pwede ngayon, natalo ka. Pero may bukas pa naman o kaya yung susunod na araw na pwedeng ikaw naman yung panalo. Kasi nga, hindi naman sa lahat ng mga araw ipinahihintulot ng Diyos na talo tayo. Kadalasan niya araw-araw panalo tayo kung iisipin nyo lang Yung matulog ka lang tapos kinabukasan magising ka, panalo ka na nun. Tapos yung buong isang araw hindi ka napahamak, panalo ka na ulit. O may kinain ka sa 3 beses sa isang araw, panalo ka ulit. Tapos yung kapwa mo lang nakulang sa budget dahil nga sa wala talaga siyang kinita dahil nga natenga itong sasakyan niya ng 2 buwan. Tapos papagawa sisingin mo lang sobra sa mahal. Actually 3 mekaniko ata yung tumingin dito, kaya lang talagang masyadong malaki yung sinisingil sa kanya. Kaya nung kwento sa akin ni customer yung mga nangyari, wala. Kahit na pinagbawal sa akin ng doktor yung magbaba ng transmission, ginawa ko na lang. Sabi ko, tulungan nyo na lang ako. Yun, tinulungan naman nila ako kahit sa pagbaba lang at saka pagtaas ng transmission. Sa awa ng Diyos, natapos ko naman ito sa paggawa. Alam niyo mga boss, 2 beses na akong inatake sa puso. Nagkaroon ako ng stage 3 sa kidney. Sabi nga sa akin ng doktor, pag nag-stage 4 daw ako sa kidney, idadialysis na ako sabi ko sa Diyos, nako Diyos ko, paano yan? Wala akong pambayad sa dialysis. Meron akong kabrader na doktor. Sabi niya sa akin, uminom daw ako ng hydrogen water. 1,000 daw ang isang karton nun. Aba, bumili agad ako ng 4 na karton. Eksakto mga boss, nang maubos ko yung 4 na karton na hydrogen water, yun, gumaling na ako. Nawala na yung stage na yan. Grabe kaya nun mga boss, pag umiihi ako, para akong umiihi ng mainit na tubig 4 na doktor yung nilapitan ko nun. Yung 2 libre. Kasi kumpare ko yung isang doktor, yung isa naman kabrad ko. Tapos isang private, tsaka isang public. Same sila ng mga decision. Pero iba yung decision ng Diyos sinasabi ko sa inyo na ang tawag yan, panalo. Kasi nga, yung mga time na natatalo tayo, pag nagtatrabaho tayo, nakikita ng Diyos yun Kaya kung magkasakit ka, o kaya naman hindi ka na gumaling, namatay ka na, o pares panalo yun. Kung gusto mong malaman kung bakit ko nasabing pares panalo, mauna ka na tapos itanong mo sa Diyos. Mas okay lang muna sa akin yung may sakit kasi pinapagaling pa naman niya ako. Balik na ako sa trabaho mga boss. After ko matanggal yung ilang tornilyo dito sa transmission, tanggalin ko naman itong muffler pipe niya. Dahil nga sa natanggal ko rin 3 nut dito sa muffler pipe na nakarugtong nga dito sa exhaust manifold niya. Dito naman sa duktungan niya mga boss, ayan yung pinaka pipe niya. Meron yan 2 volt na number 14 na tinanggal ako. Tapos pwede mo na ngayon hugutin itong muffler pipe mo. Tapos balik ulit ako dito sa bell ng transmission. Dahil nga sa meron pa ako diyang tatanggalin ng mga bolt. Ayan mga boss, yung nasa taas, 1 bolt pa yun. Tapos dito sa tagiliran mga boss, meron pang 2 bolt na tatanggalin ako dyan. Ayan yung isa, tapos ayan yung pangalawa. Actually mga boss, na nakita ko dito sa sasakyan ni customer, 23 model ito, pero nababa na itong transmission niya May nauna na lang nagbaba Second hand kasi ito na bili ni customer at napansin ko nga yung ibang tornilyo nito maluwag at kulang na yung tornilyo. So far wala namang mali sa pagkakagawa.
pinaalam ko lang kay customer na dati nang naibaba itong transmission niya. Dito naman ako sa propeller mga boss. Meron itong bolt and nut dito sa propeller niya. Yung bolt niya size 12. Tapos yung nut niya naman size 14. Kaya dalawang tools ang gagamitin mo yan. Ito kasing propeller mga boss, nakaduktong yan dito sa differential. Kaya kailangan mong tanggalin itong propeller dahil nga sa ibababa mo itong transmission. Gaya nga ng sinabi ko, 4 lang naman na bolt and nut ang tatanggalin mo dito sa propeller para matanggal mo itong propeller dito sa differential at mahugot mo naman itong propeller dito sa transmission niya. Nakaduktong kasi itong propeller dito naman sa transmission. Mag-ingat lang kayo mga boss sa huling bolt and nut na tatanggalin nyo dito sa propeller dahil pwedeng bumagsak yan sa inyo. Kaya kung makikita nyo, diba, nakatukod na yung siko ko dito sa propeller, tinatanggal ko yung huling bolt and nut. At dahil bumitaw na itong propeller dito sa differential niya, dito ka ulit sa transmission. Kumuha ka ng sahuran mo. Kailangan mga boss, matanggal mo muna itong gear oil ng transmission bago mo tanggalin yung propeller or bago mo siya hugutin. Gagamit ka lang naman dyan ng socket wrench number 24. Tapos i-drain mo na itong gear oil niya. Tapos ibalik mo yung drain plug. Tsaka mo higpitan ulit. Pero kung meron kang pantakip dito sa dulo ng transmission mo para wag tumulo yung gear oil, pwede rin. Wag mo nang tanggalin yung gear oil. Dito naman ako ngayon sa transmission support mga boss, meron siyang dalawang nut na number 14 na tatanggalin ka. Pag natanggal mo na yung dalawang nut, pwede mo na ngayon hugutin itong propeller niya dito sa transmission. Tapos, pwede mo na ngayon ibaba itong transmission mo pag natanggal mo na yung propeller. At sa pag-disengage naman itong transmission dito sa makina, uga-ugain mo lang yan tapos kumuha ka ng magandang bakal na pwede mo pang sikwat para makatulong sa'yo para maibuka mo itong transmission. Ayan o, gumamit ako dyan ng pansikwat ko para maibuka ko itong transmission at nang sa ganun bumitaw siya dito sa makina. Tsaga-tsaga lang mga boss, hindi naman lahat ng klase ng transmission ganyang kasikip pag tinanggal nyo. Ito kasi mga boss medyo nababad sa baha. Pero pasasaan ba't kita nyo naman, di ba? Bumitaw din siya. Dahil sa bumitaw na itong transmission mo dito sa makina, o dahan-dahan mo na ngayon hugutin itong transmission tapos ibaba mo na yung jack. Tandaan nyo mga boss na kapag nagbababa kayo ng transmission, sa ilalim niya may nakaabang na jack para kung sakaling bumitaw bigla itong transmission sa makina, may sasalo, hindi kayo maaksidente. Tapos gamit ka ng socket wrench na number 12 para matanggal mo naman itong pressure plate, clutch lining, pilot bearing dito sa flywheel. Kung makikita nyo mga boss, maliit lang na impact wrench yung ginamit ko dyan. Sinubukan ko kung gaano ko ito kalakas. Ba, malakas talaga itong ginamit kong impact wrench mga boss. Ayan o, bow hair. Sinadya ako bumili ng maliit na bow hair mga boss itong impact wrench ko para pandukot-dukot. Kasi dito sa transmission mga boss, medyo masikip ang mga position dyan eh. Kaya ayan ang ginamit ko. Ba, malakas mga boss. Hanga ako. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung bolt dito sa pressure plate. Kaya tatanggalin ko na ngayon itong pressure plate para mapabili ko na si customer ng pyesa. Kung makikita nyo mga boss, yung pilot bearing niya natanggal na. At ito namang pressure plate, medyo kumapit pa yan sa guide niya. Pero matatanggal din yan. At ito mga boss, nakita nyo, kinapaagad ng may-ari itong flywheel niya. Mabuti na lang makinis. Nagkaroon nga lang siya ng mancha. Dito naman tayo sa clutch lining niya. Kung mapapansin nyo yung clutch lining, medyo makapal dito sa side na ito. Pero dito sa kabilang side na tumatama sa pressure plate, nabakbak na yung lining niya. Kaya bakal na yan mga boss, yan yung sumira dito sa pressure plate. Kaya nagkaroon siya ng guhit-guhit. Ayan mga boss, kung makikita nyo sa pressure plate, nagasgas na siya. Mabuti na nga lang at ganyan yung nangyari. Walang gasgas yung flywheel. Kaya nga sabi ni customer, kahit papano, makakamenos siya sa gastos. Alam nyo mga boss, yung sumisingil kay customer ng 15 to 20,000 mahigit? Grabe naman kayo. Wala pa nga 9,000 yung nagastos ni customer. Labor and material na. Sobra ka naman sumibak. Tanggalin ko na nga itong release bearing. Kung makikita nyo mga boss, yung isang clip ng release bearing nawala na. Hinanap ko mga boss pero di ko na nakita. Sa pagtanggal naman itong release fork, itulak nyo muna. Pag naitulak nyo, tsaka nyo hilahin. O, ayan na mga boss yung release fork. Buti na lang, walang problema sa release fork. At syempre naman mga boss, bago mo ilagay yung release bearing, yung release fork dito sa transmission mo, syempre naman dapat linisan mo muna yan. Para pag ilagay mo yung bagong pyesa, maganda sa mata. Tapos dito naman sa flywheel, gumamit lang naman ako dyan ng pinong liha. Dahil nga sa wala naman siyang gasgas. Yan niya agad yung kinapa ni customer kanina eh. Kala niya gasgas eh. Nung mapansin niya, mancha lang pala. At ito na mga boss yung bagong pilot bearing niya. Minutes ko muna yan bago ko ilagay. Tapos, sa paglagay naman, idiin nyo lang kung kaya nyo. Ako pinalo ko siya. Pero dahan-dahan lang. O, diba? Nakabit ko na siya.
Dito naman tayo ngayon sa clutch lining niya. Kung mapapansin nyo, dito sa kabilang side, meron siyang umbok. Ayan o, yung tinuro ng daliri ko. Sa kabilang side, plain siya. Kaya pag ipapatong nyo na itong clutch lining nyo dito sa pressure plate, dapat yung umbok mga boss, nasa loob siya ng pressure plate. Ayan yung tinuro ng daliri ko ulit. Ayan, ipapatong ko na siya. Diba? Nakita nyo, yung umbok nasa loob ng pressure plate. Tapos, ididikit nyo na yan dito ngayon sa flywheel nyo. Na yung ididikit nyo, dapat yun yung plain na, yung plain wala siyang umbok dito sa flywheel. At dahil sa nailapat ko na itong pressure plate, ilalagay ko na ngayon itong 6 na bolt na number 12. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nilalagay ko na yan. Pinapakapit ko na itong mga bolt dito sa thread niya. Habang sinisentro ko naman itong clutch lining dito nga sa flywheel niya. Importante kasi mga boss, nakasentro itong clutch lining dito sa flywheel niya. Para pag isinalpak mo itong transmission, pasok itong main drive dito sa pilot bearing. Sa pagsentro kasi na ginawa ko dyan mga boss, mas kabisado ko yung kinakapakapa ko lang habang hinihigpitan ko itong bolt na number 12 dito sa pressure plate. Ganun lang. Pero kung may panentro kayo, di mas maganda para hindi kayo mahihirapan. Yun nga lang mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga bolt dito sa pressure plate. Mahalaga yun. At dahil nga sana ikabit ko na yung pressure plate, clutch lining, pati yung pilot bearing, dito naman ako sa pagkabit ng release bearing. Siyempre, bago nyo ilagay yung release bearing, importante na itong main drive, punasan nyo muna. Hanggat maaari mga boss, walang marka ng kalawang yan or kahit dumi. Tapos pahiran nyo ng kaunting grasa. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinapahiran ko ng grasa yan. Tapos ito naman yung release bearing, pati itong release fork nya. Pagduktungin ko na yan, gamit niya itong clip spring niya. Ayun lang yan mga boss ko, isushoot nyo lang sa butas itong clip spring niya dito sa release bearing at release fork. Pag okay na, sa kabilang side naman. Itong isang nabili kong clip spring dito sa release fork mga boss, dahil nga sana wala yung isa, ayan na yung bago. Ayan na mga boss, pagduktong ko na itong release fork pati itong release bearing, kaya nilagyan ko na ng grasa itong loob ng release bearing. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nilalagyan ko na ng grasa. After ko malagyan ng grasa mga boss, ilalagay ko na yan dito sa main drive nya. Ishoot nyo muna sa rubber itong release fork, tapos yung release bearing ipasok nyo sa main drive, tapos itulak nyo itong release fork pa slide, dahil sa likod nyan may nakaabang na pivot ball, at sa likod naman itong release fork, diyan mo ikakalawit itong pivot ball. Kaya pag tinulak-tulak ng customer yan, hindi nagagalaw ng malaki itong release fork mo. O, tignan nyo, tama na yung uga niya. Kasi nga itong release fork, nakakapit na yan dito sa pivot ball niya. Kaya yung plane ng release fork, lumiit na siya. At dahil sa okay na ito, pwede na naming isampa itong transmission. Kaya lang mga boss, pasensya muna, mahaba itong video, pakiabangan sa part 2. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea, at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!